Si Chrissy muling nabuhay. Hallelujah, hallelujah. So, bahagi nyo yung paanyayan na pinangayon ng Jesus. Ito ang bagong utos ko. Mag-ibigan kayo. Nagaman malaki na namin narinig. Yung mga salitang ito ay kinakailangan namin bigyan ng malalim ng magninilay. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ito po ang mga salitang ipinahagi ni Jesus ay binibiwan niya pagkatapos ng huling hapunan na kung saan si Judas ay paalis na. Noon po May 14, kasi yung May 15, alam natin na yung May 15 ay kapistahan ni San Isidro Labrador. Pero yung May 14 no, ay kapistahan ni San Matias. Sino pa si San Matias? Yung kapatid ni Judas. So siya yung pinili ng maging kapatid ni Judas. Dahil nagkaroon ng kapatid si Judas. Kasi pagkaalis niya sa huling hapunan, ipinagkaloob niya si Jesus. At siya ay nagpatiwakaan. So, kaya kinakailangan ng kapatid si Matias ang napiling kapatid ni Judas. Pero, para kung maintindihan natin yung bigat ng salita ng pinakain ni Jesus, pag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo, ay may katanungan hypothetically. Sabi nga kung si Judas ay nagbalik loob sa Diyos, tatanggapin kaya siya ng mga anak. No? So yun yung katanungan. Kung sakaling halimbawa si Judas hindi nagpakamatay, nagsisi, at nagbalik loob sa Diyos, siya kaya tatanggapin ng mga apostolos. Well, mayroong ibang nagsasabi, hindi. Kasi ipinagkakulong niya sa Jesus. Baka yun ay kung ano bang gawin kay Judas. Sabi naman iba, ay tatanggapin. Mayroon din naman nagsasabi na hindi nila alam. Well, sabi nga ko natin, may ito ay hypothesis. Pero most probably, hindi na kung posible. Most probably, ay kung bumalik si Judas, tatanggapin siya ng mga anak. Bakit? Kasi yun ang sabi ni Jesus, mag-ibigan kayo. Ito yung patunay na alin kayo aking mga anak. Bahagi ko yun. At sabi nga natin, ano yung patunay na makikita natin sa history? Yung buko ng pagpasa. Bakit alam ba yung narinig natin sa unang pagpasa? Sa unang pagpasa narinig natin na kinikwento sa aklat ng Magawa tinatawag natin pangaraw ni San Pablo at ni San Bernabe. Sa kanilang paglalakbay sa Iconio, sa Antioquia, sa Lystra, sa Pisidia. Ano pa ito? Ito po ay mga lugar sa Turkey,
first missionary journey ni Pablo, na siya ay nalakbay sa mga malalayong lugar upang ipakaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano ngayon yung ugnayan ni Pablo doon sa tanong ko na kung si Judas ay nagbalito, tatanggapin niya ang mga alagad? Kasi si Pablo ay isang halimbawa ng alin na sino ba si San Pablo? Si San Pablo ay dating bergulo ng mga unang Kristiyano. Siya yung tinatawag natin Saul, na anong ginawa ni Saul? Nagpapahay-pahay at kinakalagkad ang mga Kristiyano, babae, mga lalaki. Hinuhuli, hinukulong. At yung iba ay alin ay pinatay. Kung inyong maalala ko, yung unang martir ng ating simbahan na si San Esteban na binato hanggang mamatay ng mga Hudyo ay alin? Siya ay binabato ng mga Hudyo at ang mga Hudyo ay nag-alay ng kanilang banaban sa paa ni Saul. So, ibig sabihin, present si Saul sa unang mga karanasan ng mga Kristiyano sa pag-uusig. Pero gawa lang ginamit silang Diyos, nagbalik loob si San Pablo at siya ay nangaral sa mga kung tawagin natin ay Asia Minor o kung tawagin natin ngayon ay West Asia at sa Turkey na bahagi ngayon ng mundo. At kung makapansin natin, yung ating ang kasimbagan na kasulatan ay nakakatibok, no? May bagong tipan tayo at may lumang tipan. Yung bagong tipan namin, kung tinignan mo yung lahat ng sinulat ng San Pablo, ay alin, halos kalahati. Almost 2/3. Ay bakit mo nagagawa yun? Kasi naramdaman ng San Pablo na alin. Yung kahulugan na sinabi ni Jesus, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At yun mo nawa yung mga tao natin. Sabi naman natin, ito yung bagong lutos ko. Ba't sinabi na Jesus na bagong lutos? Kasi po yung umang diba ay nakamasi yung utos ng Diyos sa katarungan. Ba't ka nagkakaroon lumapag sa utos ng Diyos? Bakit ka nagsisimba pag-alala ng linggo? Ba't mo ikinagalang ang iyong ama at ina? Natatakot ka. Natatakot ka na iparusahan ka ng Diyos. Na kung tawagin lang natin kung isa ay karma, kaya na kayo kung gamitin yung salitang karma. Kasi salitang Buddhism yun at salitang Hindu. Mas gusto ko sa gamitin yung salitang katarungan. Pero yun ang pinagpapasiyan ng lumang tipan. Takot kasi kapag gumawa ka ng masama ay kaparusahan. At ang gumawa ng mabuti ay kalinawa. Tama naman o. Kaya yung utos na Jesus na ito yung bagong utos ko, gagawa ka ng utos, susunod ka sa utos. Hindi lamang sa mga nagatago ka sa kaparusahan. Pero bakit gawa ng pag-ibig. Gawa ng pag-ibig. Kaya nga mga bata na nakikinig pa kayo mga bata,
Hello? Nakikinig ba kayo? Oh. Mahal niyo ba ang mga magulang ninyo? Kaya susunod kayo sa magulang ninyo. Oh. Pag sinabi ng magulang ninyo na huwag maingay, anong gagawin nyo? Huwag maingay. Kapag sinabi ng magulang ninyo magwalis kayo, oh, bakit gagawin niyo yan? Bakit nyo gagawin? Para hindi kayo mapalo, hindi kayo mapagalitan. Pero dapat lalampas kayo doon. Gagawin yung luto sa magulang nyo kasi mahal ninyo ang inyong nanay at mahal ninyo ang inyong tatay. Yung pagsunod sa magulang may dalawang level. Ano yung unang level? Para hindi ka mapalo. Ano yung pinakamataas na level? Kasi mahal mo ang nanay mo at mahal mo ang tatay mo. Mas malalim yun. Mas malalim yun. Kaya mahal mo yun. Yun yung sinasabi ni Jesus. Ito ang bagong utos. Kaya sinabi niyang bagong utos. Kasi yung utos niya din nakabase sa pag-ibig. At sabi nga natin, hindi mo madaling mahalin ang kapwa natin. Mahirap pa yung inyong kapitbahay na nagkikisiti sa inyo. Pero magagawa lamang namin ang gawa na natin. Katulad ng karanasan ni San Pablo, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Naramdaman ni Pablo kung gaano siya kamahal ng Diyos, nararamdaman niya na kaya na siya lumusin kay Jesus at sa mga kasunod ni Jesus. Tinanggap siya. At siya ay pinagbago. Kaya po yung mga tao umibig, kapag nagtrabaho niya, magaling. Bakit? Kasi nagmumula sa pag-ibig. At saan tayo lubot ng pag-ibig at kondusyon ng pag-ibig na alin? Kondusyon hanggang doon sa pag-ibig sa kaaway. Yun yung paanyaya ni Jesus, pag-ibig sa kaaway. Saan tayo lubot niyan? Hindi kay Jesus. Yung nakapako sa krus. Kasi yun yung pinakita kung paano tayo minahal ni Jesus. Kung naramdaman natin yung pagmamahal na yan, marami tayong magagawa. At maging makaguluwanan, baka mahigitan pa natin ang ginawa ni San Pablo. Kaya hindi natin, Panginoon, hus-husin mo kami ng iyong pag-ibig. At nawa, tulungan mo kami umibig sa aming kapwa gaya ng iyong